Mga kaibigan, handa na ba kayo sa isang kwentong magpapakilabot sa inyong gabi? Sa video na ito, malalaman natin ang tungkol sa misteryosong multo ni Mang Tasio at ang mga nakakatakot na pangyayari sa Matmakiling. Sumama sa kwento ni Carlo at Senia, dalawang magkaibigan na mahilig sa horror stories, habang sila'y nagplano ng isang camping trip na puno ng kaba at misteryo. Ngunit ang kanilang simpleng adventure ay nauwi sa isang trahedya na magpapabago sa kanilang buhay magpakailanman. Huwag kayong bibitiw dahil ang mga lihim ng bundok ay unti-unting mabubunyag sa bawat hakbang ng kanilang paglalakbay. Kumusta po sa lahat ng mga tagahanga ng Pinoy Horror dyan? Salamat po sa inyong oras at interes na pakinggan ang aking kwento. Ako po si Carlo. Nakatira ako ngayon sa Maynila, pero lumaki ako sa isang maliit na bayan sa Laguna. Bata pa lang ako, mahilig na ako sa mga kwentong kababalaghan, lalo na yung mga kwento ng matatanda tungkol sa mga multo at engkanto. Sa universidad, nakilala ko si Xenia, isang kaibigan na kasing hilig ko rin sa mga horror stories. Madalas kaming magkwentuhan tungkol sa mga naririnig naming kwento at minsan pa nga nag-e-explore kami ng mga lugar na sinasabing haunted. Sa isang gabi ng tag-ulan, kami ni Senia ay nagkukwentuhan sa isang maliit na kainan malapit sa aming universidad. Ang ulan ay bumubuhos sa labas at ang tunog nito ay nagbibigay ng kakaibang lamig sa paligid. Ikinuwento ko kay Senia ang aking nakakatakot na kwento na nagwagi sa isang patimpalak. Ang kwento ay tungkol sa isang matandang ermitanyo na si Mang Tasio na sinasabing nakikipag-ugnayan sa mga espiritu. Bakit hindi natin gawing pelikula ang kwento mo? Tanong ni Senia, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ideya. Pwede natin itong gawing proyekto sa klase. Napaisip ako sa sinabi ni Senia. Pero paano natin gagawin yon? Wala tayong budget at kailangan natin ng magandang script. Sagot ko, medyo nag-aalala. Habang nag-uusap kami, nagdesisyon kaming manood ng isang seryeng horror tungkol kay Mang Tasio upang makakuha ng inspirasyon. Sa aming pananood, nagplano kami ng isang camping trip sa Matmakiling bilang bahagi ng aming research at paghahanda para sa proyekto. Kinabukasan, nagtungo kami ni Senia kasama ang aming mga ama sa Matmakiling para mag-camping. Ang bundok ay kilala sa mga alamat at kwentong kababalaghan at ang hangin dito ay puno ng mga hindi maipaliwanag na bulong. Habang naglalakad kami sa kagubatan, hinikayat ni Senia na tuklasin ang isang hindi pamilyar na landas. Ang mga puno ay tila may sariling buhay at ang bawat hakbang ay nagdadala ng kakaibang kaba. Sigurado ka ba dito, Senia? Tanong ko habang tinitingnan ko ang makikitid na daan. Baka mawala tayo. Bilang biro, nagbihis si Senia na katulad ni Mang Tasio, suot ang lumang damit at may hawak na tungkod. Tinakot niya ako habang naglalakad kami sa landas na nagdulot ng tawanan at takutan sa aming dalawa. Habang papalapit na ang gabi, nagdesisyon kaming bumalik sa aming campsite. Ang dilim ay unti-unting bumabalot sa paligid at ang mga tunog ng kagubatan ay nagiging mas kakaiba. Tara na, baka kung ano pa ang makita natin dito, sabi ko habang binibilisan ng hakbang. Ayoko nang magtagal dito sa gabi. Matapos ang aming biro, biglang nakakita si Senia ng isang nakakatakot na nilalang sa gilid ng landas. Ang nilalang ay may mga mata na nagliliyab at isang anyo na hindi maipaliwanag. Ano yon? Sigaw ni Senia. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Bago pa man ako makapag-react, inatake siya ng isang hindi nakikitang puwersa. Senia, tumakbo ka, sigaw ko, pero parang hindi siya makagalaw sa takot. Senia, sigaw ko habang pilit kong inaabot siya, ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa, walang buhay. Nakatakas ako, labis na na-trauma at umiiyak.
Hindi tumitigil ang aking mga hakbang hanggang sa matagpuan ako ng aking ama. Ligtas ngunit hindi na maipaliwanag ang nangyari. "Anak, anong nangyari?" tanong ng tatay ko, pero hindi ko masabi ang mga salita. Umiiyak lang ako at nanginginig. Bumalik kami sa campsite, ngunit ang alaala ng nangyari ay isang bangungot na hindi ko matakasan. Ang imahe ni Senya ay patuloy na nagliliyab sa aking isipan. Makalipas ang ilang taon, nakapagsulat ako ng isang libro tungkol sa aking naranasan sa Mat Makiling. Ang mga alaala ay buhay na bumabalik sa bawat pahina. Sumasailalim ako sa therapy upang matulungan akong makalimutan ang bangungot ng nakaraan. Ngunit ang mga tanong ay patuloy na bumabagabag sa akin. "Kailangan kong malaman ang katotohanan," sabi ko sa aking therapist. "Kailangan kong harapin si Mang Esteban." Nagdesisyon akong harapin si Mang Esteban, ang lalaking nahatulan dahil sa pagpatay kay Senya. Ang kanyang mukha ay puno ng mga lihim na kailangan kong tuklasin. Baka ito na ang pagkakataon kong malaman ang totoo, sabi ko sa sarili ko habang naglalakad papunta sa bilangguan. Ano ba talaga ang nangyari sa Minar Makiling? Tanong ko sa aking sarili habang papalapit ako sa bilangguan. Sa aking pagnanais na makahanap ng kasagutan, naglakad ako papasok sa bilangguan. Bawat hakbang puno ng kaba at pag-aalinlangan. Sa wakas narating ko ang selda ni Mang Esteban. Ang kanyang mga mata ay nagtatago ng mga lihim na kailangan kong tuklasin. Sa bilangguan, kinausap ko si Mang Esteban. Hindi ko mapigilan ang kaba habang nakatitig sa kanyang mga mata na puno ng misteryo. "May mga puwersang hindi natin nauunawaan sa Mater Makiling," sabi niya. Ang tinig ay nagpapahiwatig ng hindi maipaliwanag na takot. "May mga espiritu sa bundok na hindi natin kayang labanan," dagdag niya. Hindi ko alam kung ano ang iisipin, paano kung totoo ang sinasabi niya. Ang mga pahayag ni Mang Esteban ay nag-iwan ng mas maraming tanong sa akin kaysa sa mga sagot, ngunit ito rin ay nagbigay ng mga pahiwatig na maaaring makatulong sa aking paghahanap ng katotohanan. "Ano ang ibig mong sabihin?" tanong ko. Ang aking tinig ay nagpapakita ng pag-aalinlangan. "May mga espiritu ba talaga sa Mat Makiling?" "Osi," sagot niya, "at sila ang pumatay kay Senya." Ang kanyang mga salita ay tumimo sa aking puso. Ang katotohanan ay mas nakakatakot kaysa sa aking mga bangungot. Hindi ko maipaliwanag ang bigat ng mga sinabi niya. Umalis ako ng bilangguan na puno ng mga tanong at takot. Ang mga pahayag ni Mang Esteban ay hindi ako tinatantanan. Pag-uwi ko, nakaranas ako ng sunog sa aking apartment. Ang apoy ay sumisira sa lahat ng aking mga alaala. Habang sinusubukan kong iligtas ang aking mga gamit, nakakita ako ng isang pangitain ni Mang Tasyo sa gitna ng apoy. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Hindi ito totoo, sabi ko sa aking sarili, ngunit ang takot ay higit pa sa aking mga salita. Naniniwala na hinahabol ni Mang Tasyo, tumalon ako mula sa bintana ng aking apartment. Sa aking pagkahulog, natapos ang aking buhay, ngunit nagsimula ang isang bagong alamat tungkol sa akin at kay Mang Tasyo. Ang mga kwento tungkol sa amin ay magpapatuloy sa mga susunod na henerasyon, isang babala sa mga taong magtatangkang tuklasin ang mga lihim ng Mat Makiling. Mga kaibigan, ang kwento ni Carlo at Senya ay isang paalala na may mga lihim na mas mabuting hindi natuklasin. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Kita-kits sa susunod na upload. Tandaan, sa bawat sulok ng kagubatan, may mga matang nagmamasid. Paalam.